Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula November 10 to 16, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapili ka kong energy. Sakto naman yung pag nagsiso yun. Buti hindi tumama sa mukha ng babae yung branch. Di ba? O baka naman malayo. Mukha lang malapit dahil sa angle ng camera. Pero justice noon. Kaya pala. So ngayon nagets ko na bakit mayroong branch sa mata. Justice nga naman Pero ang weird lang. Doon nag-come up yung creator, di ba? Sa ganong eksena. Siso, tapos may branch sa mata, no? Ito, High Priestess. Eto, hindi ko magets bakit nag-come up dito sa ganito eksena yung creator. Eto, medyo nagets ko pa. Knight of Swords. Kasi mabunga nga yan. Mga swords Puro communication knight. So, may pagka-opinionated. Diba? Ito, the Empress. So, syempre, mother, nurturing, di ba? Ito, ano kaya ito? Ba't kaya ganito? High Priestess. May babae, tatlo. Tatlo sila. Ano yun? Anyways. Hindi ko magets talaga. Bakit ganon? Paano nag-come up yung creator? So, mystery na lang siguro. Sino ang gusto niya dyan? Ewan ko. Anyways. Anong eksena dito? So, itong bida natin. Babae. Babae. Nanay siya. Okay? May court card din pala tayo. So, anong bida dyan? So, kung dito nanay ay anyone, pero babae. Na 60 pataas. And night, ano to? Gagawin ko bang tao tong mga to? O energy na lang? Gawin ko na lang energy. Sige, gawin na lang natin tao. Maiba lang. So, kung tao man to, ay 40 to 59 years old. Ito energy niya lahat. Okay? Pero yung taong to, sabi ko nga kanina, mabunga nga, no? May chance na masyadong mabunga nga. Nagger? Lalaki, nagger. Sabagay, night naman to. Wala namang gender yan. Whether babae o lalaki, sabagay. Babae kasi to Nanay sabi ko, di lalaki na lang to. So, yung lalaki ay mabunga nga.
mareklamo. Restless ang mind. Unpredictable. Siguro magaling siyang mag-persuade ng tao o problem solver, brethren. Medyo impulsive din siya, actually. Frank siya. Intelligent. O smart. Saka mabilis kumilos, brethren. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin may fits sa inyo. So, yung taong to, ito siya. Ito energy niya. Sabi ko nga kanina, na-weirdoan ako sa High Priestess. 3 sila doon. Pero tas may justice. Ano kaya yun? Sabagay, secret. Marami kasi meaning yan, di ba? Yung High Priestess. Pwede nga rin siyang divine, anything divine. So, divine guidance, occult knowledge. So, paano natin ilalagay yung justice dito? Siguro, ang dating sa akin, may gusto siyang sabihin. May gusto siyang i-clear sa babaeng to. Kasi clarity rin naman tong justice di ba? Doing what is right. O, sabihin natin ito yung, kasi pare silang truth di ba? Ang dalawa. Pero more like confession to. Ito na yung voice, clarity, tas ito yung parang secret. So, nagmukha siyang confession. May gustong i-confess tong lalaking to dito sa babaeng to. Meron silang age difference actually. Kasi ito 40 to 59, ito 60 and above. So, matanda yung babae sa lalaki. Ano kaya yung gusto niyang i-confess? Five of Swords. We all know na ang Five of Swords ay may kinalaman sa sneakiness. So, pag sinabi mo sneakiness, may ginagawa siyang something na patago. At usually, may kinalaman din siya sa deception, pero mild. Mild yung deception. Kaysa dun sa Seven of Swords na malala. So, nandun na siya sa process ba? Pasimulang panloloko. Okay? So, dyan napapasok yung may ka-text na iba, tapos binubura yung message para hindi mabasa. Yan, dyan na yan papasok. Kasi may ginagawa siyang kalokohan pala. Pero pasimula pa lang nga. So, maganda nga kung i-clarify natin itong Five of Swords, para may idea tayo. Magician. Si Magician, na yan, negative na siya. Kasi kapartner niya ay negative din. So, probably, confession ay tungkol sa trickery. Yun na yung papasok yung sinasabi ko, sneakiness. Dito. Kaya lang, di natin masabi kung anong klaseng kalokohan ginagawa niya. Kasi pwede rin itong lack of commitment, lack of communication, ghosting. So, hindi ko masabi kung The Magician. Di ba yung Magician, nililin lang. Wala naman talagang magic di ba? Nililin lang tayo. Sa pamamagitan ng mga kung ano-anong tools para magmukhang totoo. Pero ang totoo, wala talagang magic.
So, ganun yung ginagawa ng magician. Doon na tayo nag-come up sa conclusion na yun. Kasi, clarify natin to eh. Dahil maraming meaning to. Pero, again, ano yung ginagawa niyang kalokohan? Kasi pwede rin naman kumukupit lang ng pera, di ba? O, sinisiraan niya ng patalikod yung partner niya. So, ano kayang kalokohan kung ginagawa niya na pasimula pa lang o mild? Kahit anong gawin natin, talagang dun tutungo sa Three of Cups eh. Kasi alam naman natin, Three of Cups eh, sa reading, pag pumalo yan ng relationship, magiging, ano na siya, cheating card. Kung gusto mo ng celebration, eh di dasan na lang kunin mo. Di ba? The sun, the world. Pero kung Three of Cups, nasa reading tayo ng relationship, ano na siya, cheating. From 2, naging 3, eh di third party situation, di ba? So, yun na yung 5 of Swords na ginagawa niya dito. Flirtation ba? Okay, dun tayo magkakamap sa conclusion ko kanina na sabi ko nga, may ginagawa siyang kalokohan na inililihim. Patago niya ginagawa pero mild pa lang. So, flirtationship. Yung sabi ko nga, may kachat siyang iba tapos binubura niya yung message para hindi mabasa ng iba sa inyo. Ganon. So, naglalandian pa lang sila sa madaling salita. Nandun pa lang sila sa face na ganon. Flirtationship. OMG. May kachat na iba yung lalaki. Oh my God. Na i-confess niya dito sa babaeng mas matanda sa kanya. Regardless kung anong edad. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo, fit sa inyo. Pwede rin namang age difference, pero mas matanda yung babae. Okay? Kaysa dun sa lalaki. O yun nga, 60 patas yung babae, o 40 to 59 years old yung lalaki. Basta ang show ay mas matanda yung babae sa lalaki, regardless kung anong edad nilang dalawa. O may big age difference silang dalawa. O sabihin natin ang karelasyon ay may anak na yung babae. Regardless kung anak ng babaeng to dito sa lalaking to o anak na sa iba. Basta nanay na yung babae. Pwede rin ganun. So then, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo ngayon. O tayo ng extra message dito. Past love. Ano yan? Ay, mature man. Ano yun? Well, kung ididikit natin dun sa istorya kanina, pwede rin na ang kachat pala nitong 40 to 59 years old ay ex niya. Di ba? Pwede rin. Ibang case, kung di natin didikit, eh di may lalaki na nanonood o mahal nyo sa buhay na lalaki, ganito na edad, 40 pataas, puti na buhok, o pumuputi na. Eh, magbabalik sa buhay niya tong ex niya. May chance na ganun. Ngayong week, with literal na yung ex niya yung magbabalik o siya yung magbabalik sa ex niya o alaala lang. Kasi may case na ganun, di ba? Kung hindi man literal na yung ex yung dumating sa buhay ay alaala na. Alam mo yan, bigla na lang naalala yung ex. Memory ba? Memory yung dumating. Memory ng past. But anyways, memory ng ex na lagi nyo maiisip-isip. Minsan nakakainis din, di ba? Kung ayaw mo na dun sa ex mo. Kaya lang, bigla mo siyang naaalala. Hindi mo mapigilan. Ganun eh. May case na ganun. Lalo na kung Mercury retrograde. Hindi ko alam kung Mercury retrograde ba. Hindi ko sure. Hindi na rin ako updated sa astrology. Pero lalo na siguro kung ganun. Parang ganun yung eksena ba? So ito, basahin ko na lang. Last na to. Dali na maintindihan niya. So sabi, vegetarian.
A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Anyways, hanggang dito na lang. Bye-bye for now.